Hindi na sumabay si Sir Elijah sa amin pauwi. May dadaanan pa raw kasi ito at bibisita na lang daw ulit sa bahay kapag may free time siya. Nagpasalamat naman si Sir Kenneth sa kanyang pinsan dahil sa time na ibinigay sa kanya. Sakay ng kotse, tahimik ako sa tabi ni Sir Kenneth. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala dahil halos mapuno ang kotse ngayon sa dami ng mga pinamili ni Sir Kenneth. Actually, hindi naman para sa kanya ang mga iyon kundi para sa akin. Huli na nang malaman ko na ang lahat pala ng isinukat ko kanina na mga damit na kasya sa akin ay inihihiwalay ng mga staff. Kaya pala ang dami nilang nag-assist sa akin. Kaya pala masayang-masaya sila dahil halos ubusin na ni Sir Kenneth ang laman ng bautike nila. Gustuhin ko mang umalma pero tapos na. Nabayaran niya na pala at kaya pala sobrang haba ng resibo dahil sa dami ng mga items na binili niya. Hindi ko akalain na kayang gumastos ng ganoon kalaki si Sir Kenneth para sa akin na isang hamak na tagapag-alaga niya lang. Feeling ko tuloy napaka-special ko. Hindi nga nakaligtas sa paningin ko ang inggit sa mga mata ni Vina kanina habang isa-isang inilalabas sa shop ang mga paper bags na naglalaman ng mga pinamili ni Sir Kenneth para sa akin. Nagsisisi na talaga siguro ang bruha sa ginawa niyang pag-iwan kay Sir Kenneth sa mismong araw ng kanilang kasal. Sa bagay, totoo talaga yata ang chismis sa akin manang, materialistic daw talaga ang babaeng iyon. Mahilig magpabili ng kung ano-ano at parang ginagawang sugar daddy ang gwapong si Sir Kenneth. Ang lubos na bumabagabag sa isipan ko ay kung ano na lang ang iisipin nila Madam Arabella at Sir Kurt. Sa dami nitong ipa ng shopping sa akin ni Sir Kenneth, tiyak na malalaman nila at natatakot akong baka magalit sila sa akin. Baka kasi mag-isip sila ng masama eh. Ayaw ko pa naman ng ganoon. Ipinanganak akong mahirap pero hindi ako materialistic na tao. Marunong akong makontento sa mga bagay-bagay. Hey, anong nagyari sa iyo? Bakit sobrang tahimik mo yata ngayon? Parang hindi ka naman dating ganyan napukaw lang ako sa aking pagmumuni-muni nang marinig kong nagsalita si Sir Kenneth. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabuntong hininga sabay titig sa kanya. Bakit nagawa mo iyon? Bakit mo ako ipinamili ng maraming gamit, tanong ko. Isang malakas na tawa ang narinig ko mula sa kanya. Masuyo akong tinitigan kasabay ng marahang pagpisil niya sa magkabilaan kong pisngi gamit ng dalawa niyang kamay. Ilang saglit din akong natigilan dahil sa kanyang ginawa. Nakakatuwa ka talaga, Ella. Ikaw na nga itong nag-shopping, ikaw pa itong parang problemado. Bakit hindi mo ba nagustuhan ang mga nabili mo sa shop na iyon? Nakangiti nitong tanong sa akin at bahagya akong nakahinga ng maluwag nang sa wakas binitiwan niya din ang magkabilaan kong pisngi. Hindi naman sa ganoon. Nagulat lang ako. Ang mahal kaya ng mga damit na iyon. Saka imposible na magamit ko ang mga iyon, no? Nakalabi kong sagot sa kanya. Bakit naman hindi mo magagamit? Preferred mo bang maghubad kapag tayong dalawa lang ang magkasama sa loob ng kwarto? Nakangiti nitong tanong sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko nang realized ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang bastos mo, hindi ko maiwasang bigkas. Imbes na magalit ito sa sinabi ko, lalo itong natawa. Takang-taka tuloy akong napatitig sa kanya. Ano na naman ito? Bakit ang saya niya na naman yata? Hindi naman siguro dahil kay Vina dahil halos ipagtabuyan niya iyon kanina. Pero para kanino ang tuwa sa mga mata niya na nakikita ko ngayon? Anong bastos? Ikaw wala pa akong ginawa para sabihan mo ako ng ganyan, tatawa-tawa pa rin itong sagot sa akin. Hindi ako nakaimik dahil sa pinaghalong damdamin na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Don't worry, ikakaltas ko na lang sa sahod mo lahat ng nagastos natin ngayong araw. Tama, ganyan na lang ang gagawin ko, total naman parang hindi ka masaya sa mga regalo na ibinigay ko sa iyo eh. Simpleng pasasalamat wala akong narinig sa iyo. Bagkus parang galit ka pa yata eh, muling wika nito na kaagad na ikinanalaki ng mga mata ko. Sa sobrang mahal ng mga damit na binili niya sa akin, malabong mabayaran ko siya kaagad. Isa pa, bakit niya pinapabayaran gayong hindi ko naman alam na gusto niya palang bilihin lahat para ibigay sa akin? Bakit mo ikakaltas? Hindi ko naman sinabi sa iyo na bayaran mo ang mga iyan eh, naghihimutok kong sagot. Tinaasan lang ako nito ng kilay habang seryoso na akong tinitigan. Wala kang planong bayaran ako, tanong nito. Kaagad akong umiling. Pwede pa bang isauli natin ang mga iyan, tanong ko. Kaagad itong umiling.
Bawal. No return no exchange policy sila, sagot nito. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Pero kung ayaw mo na may kaltas ang sahod mo, pwede mo naman ako bayaran sa ibang paraan, nang bibitin na muling wika nito. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Kiss lang at quits na tayo, tanong nito na lalong ikinalaki ng mga mata ko at pati yata butas ng ilong ko. Kidding. Ikaw talaga hindi kita maintindihan. Masyado kang seryoso nitong mga nakaraang oras. Ano ba ang nangyari sa iyo? Natatawa na naman itong wika sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Talaga lang ha? Marunong na siyang magbiro ngayon? Napapadalas na din ang kanyang pagtawa. E di magandang senyales talaga ito na magiging mabait na siya. Grabe naman, kinabahan talaga ako. Akala ko talaga sisinigilin niya ako eh. Mabuti na lang at biro lang ang lahat, dahil wala din naman akong pambayad isa pa, hindi ko kayang magbenta ng kiss no. Hindi ba talaga? Pero ilang beses na ba akong ni Sir Kenneth? Hindi nga halik kundi ila pa talaga ang ginawa niya sa akin, dahil hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang labi niya sa labi ko. Feeling ko nga, hanggang sa pagtulog ko, mapapanaginipan ko pa rin Sa isiping iyon parang gusto ko na namang kaltukan ang sarili ko. Kung saan-saan na naman kasi nakakarating ang isipan ko. Ang halay kong minsan. Hindi ako ito Lintik na halik iyon dahil doon biglang nagulo ang sistema ko. Ay sazaf. Kinabahan naman ako doon. Buti na lang binawi niyo kung hindi kayo po talaga ang magsusuot ng mga damit na iyan, pabiro ko namang sagot sa kanya. Napansin kong kaagad na nawala ang ngiti nito at seryoso akong tinitigan. Anong sabi mo? Ako ang magsusuot. Ano ang palagay mo sa akin, bading, tanong nito. Hindi ko na napigilan pa ang mapahagalpak ng tawa. Sa totoo lang, hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Hindi po. Hindi naman sa ganoon. Saka, porket nagsusuot ng damit pambabae ang isang lalaki bading na kaagad. Hindi ba pwedeng trip-trip lang, sagot ko naman. Lalo namang sumeryoso ang kanyang mukha. Hindi na din ito sumagot pa kaya na nahimik na din ako. Pikunin pala Napakaliit na bagay na pipikon kaagad siya. Heist, parang gusto ko na naman tuloy kabahan. Halos 1 oras din ang ginugol namin sa daan bago kami nakarating ng bahay. Sobrang traffic din kasi kaya ang ending madilim na nang dumating kami ng bahay. At bago pa naibaba ng kotse si Sir Kenneth, napansin kaagad namin ang presensya nila Madam Arabella at Sir Kurt. Parehong may ngiti sa labi at di pangasa. Pisngi ang kanilang anak na si Sir Kenneth. Oh come on guys. Malaki na ako para sa ganyang pa-welcome nyo, angal ni Sir Kenneth. Hindi yata masaya sa kiss ng mga magulang kaya nagrereklamo na naman. Pero kung makakiss sa akin akala mo wala nens bukas. Abat. Maarte ka na ngayon Bakit sino ba ang gusto mong mag-kiss sa iyo? Hindi ba pwedeng i-kiss ka namin lalo na at masaya kami dahil sa wakas nagawa mo ding lumabas at mamasyal, sagot naman ni Madam Arabella. May tonong pagmamaldita ang boses nito at imbes na mag-aalala ako, hindi ko maiwasan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi para sa akin ang pagmamadita niya Para iyon kay Sir Kenneth at buti nga sa kanya. Hindi naman sa ganoon mom. Feeling ko kasi, turing niyo sa akin ay parang 7 years old pa rin Malaki na ako ansuon bubuo na din ako ng sarili kong pamilya at bibigyan ko kayo ng maraming apo, angal pa rin ni Sir Kenneth. Nagulat man sa sinabi ng amo ko, pero hindi din nakaligtas sa paningin ko kung paanong nagkatinginan ng makahulugan sila Madam at Sir. Siguro para kay Vina ang mga salitang binitiwan ni Sir. Nagkita na sila at baka willing siguro siyang patawarin ang hitad na iyon. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang sumisikip ang puso ko? Bakit parang masakit sa kalooban? Heist, siguro ayaw ko lang sa Vina na iyon dahil siya ang dahilan kaya na-aksidente si Sir. Masyado lang akong naawa kay Sir Kenneth, kaya hangat maari ayaw ko na din sana na magkabalikan sila. Pero iyon ba talaga ang dahilan? Saka ano ang pakialam ko kung sakaling magkabalikan man sila? Wala naman talaga 'di ba? Nandito ako sa bahay na ito para pagsilbihan siya at hindi dapat pakialaman ang love life niya. So, saan kayo nakarating? Nag-enjoy ba kayong dalawa? Kung hindi pa ako tinanong ni Madam, hindi pa ako magising sa malalim na namang pag-iisip.
Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng ganito. Nalulungkot ako sa isang bagay na hindi ko naman mawari. Ha? Opo. Kakasama po namin si Sir Elijah kanina, Madam, nauutal kong sagot. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi ni Madam Arabella at napatango-tango. Yup, at ipinag-shopping ko din si Ella, pero hanggang ngayon never pa akong nakarinig ng pasasalamat mula sa kanya. Parang kasalanan ko'y kung bakit ko siya ibinili ng maraming mga gamit, sabat naman ni Sir Kenneth. Parang gusto ko tuloy munang umalis sa harapan nila dahil sa naramdamang pagkapahiya. Pati ba naman iyon kailangan pang sabihin sa mga magulang niya? Porket hindi ako nakapagpasalamat, hindi na kaagad ako masaya sa mga bigay niya. Ang saklap naman. Grabe siya. Sama ng ugali. Talaga. Mabuti naman at shopping mo si Ella. Ang tagal ka na niyang inaalagaan, hindi mo man siya naisip bigyan ng regalo, nakangiting sagot ni Madam. Taliwas sa inasahan kong maging reaksyon niya, parang masaya pa siya na gumastos ang anak niya para sa akin. Ganito ba talaga kabait ang pamilyang ito? Ang swerte ko pala talaga dahil nagkaroon ako ng amo na kagaya nila. Mom, dami pang sinabi eh. Ayan na nga binilhan ko na siya. Bumawi na nga ako kaya sana mahanapan niyo kaagad ako ng magaling na taong makakatulong sa akin para makalakad ulit. Magaling na therapist actually dahil nakausap ko si Dr. Mendez kanina at sinabi niya sa akin na siya na daw ang bahalang mag-monitor sa bawat session ko. Sagot naman ni Sir Kenneth sa kanyang ina. Scores, may nahanap na kami. Pipirma na lang siya ng contract at next week mismo mag-umpisa na siya. Kailangan niya din kasing pag-aralan ang kondisyon mo bago siya gagawa ng mga hakbang. Kailangan din kasi nilang mag-usap ng doktor mo, kaya naman next week ang ideal na araw para makapag-umpisa na, nakangiting sagot naman ni Madam sa kanyang anak. Wala pa man, sobrang excited na ako. Naniniwala akong magiging successful ang lahat at makakalakad ulit si Sir Kenneth. Thank you, narinig kong bigkas ni Sir Kenneth habang nandito na kami sa kwarto. Nakahiga na ito sa kama at ready ng matulog. Ako naman pinag-iisipan ko kung saan ko ba ilalagay itong mga pinamili niyang mga damit na regalo niya daw sa akin. Nandito din kasi sa loob ng kwarto at kahit na maayos ang pagkakasalansa ng mga iyon, gusto ko pa rin siyang iligpit. Tungkol po saan, nagtataka kong tanong sa kanya. Nagpapasalamat siya sa isang bagay na hindi ko naman alam kung para saan. Tungkol saan? Dahil nandito ka pa rin sa tabi ko. Sa kabila ng pagtataboy ko sa iyo noon, hindi mo pa rin ako sinukuan. Nandyan ka at palaging pinapaalala sa akin na hindi pa katapusan ng mundo, seryoso nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Basta, kapag gumaling na po kayo, isakay niyo po ako sa big bike niyo ha? Gusto kong maranasan na makasakay noon kasi parang astig kasi ang datingan natatawa kong sagot sa kanya. Sure kahit na araw-araw pa sagot nito. Kaagad naman akong umiling. Hindi. Ayaw ko ng araw-araw. Baka mangitim ako Sayang naman ang ginagamit kong sabon at mga pampaganda kung masisira lang dahil sa kakaangkas sa iyo. Natatawa kong sagot sa kanya. Anong sabi mo? Angkas? Nakakaitim ba ang pag-angkas? Natatawa naman itong sagot sa akin. Hindi ko naman malaman kung may mali ba sa sinabi ko. Para kasing tuwang-tuwa siya Bakit hindi ba, naguguluhan kong tanong sa kanya. Gusto ko sanang subukan natin ngayon pero parang hindi ko kakayanin Saka na lang kapag medyo magaling na ako, natatawa nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Ano ba ang topic namin? Sa pag-angkas lang naman sa motor niya, di ba? Bakit parang feeling ko may ibang ibig siyang sabihin na hindi ko naman din maisip kung ano? Hay naku. Matulog na po kayo, sir. Bawal daw po kayo magpuyat kaya ipikit niyo na po ang mga mata niyo. Saka na iyang angkas-angkas kapag magaling na kayo, sagot ko naman sa kanya. Sure pero pwede bang request, sagot naman nito. Natigilan naman ako at napatitig sa kanya. Ano po iyon, nagdududa kong tanong sa kanya. Ito kasi ang unahang pagkakataon na narinig ko sa kanya ang katagang request bago siya matulog. Lapit ka muna sa akin. Baka nakasilip si Maritz at marinig ako sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Talagang naisingit niya pa si Maritz, gayong alam niya naman na wala na iyong tao dito sa bahay. Nasisante na nga diba at siya mismo ang nagpalayas.
Kaya bakit niya pa kailangan isali sa usapan si Marites? Ito talagang si Sir Kenneth kung ano-anong mga kalokohan ang naiisip. Dahil interesado ako sa request niya at gusto ko na din matapos na ang pag-uusap namin kaagad na akong lumapit sa kanya. Sumenyas pa ito na maupo daw muna ako sa gilid ng kama na siyang kaagad ko namang ginawa. Anong request iyon, sir? Kaagad ko pang tanong sa kanya pero nagtaka ako dahil kaagad niya akong hinawakan sa kamay. Seryoso itong tumitig sa akin kaya hindi ko maiwasang mapalunok ng aking laway. Heto na naman kami sa ganitong scene. May nababasa na naman akong kakaiba sa mga titig niya. Nasabi ko na ba sa iyo kung gaano kakaganda? Tanong nito sa akin habang lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking dalawang kamay. Ha? Ano po? Kinakabahan kong tanong. Isang tipid ng ngiti ang gumuti sa labi nito habang titig na titig siya sa aking mga mata. Kinakabahan naman akong kaagad na nag-iwas ng tingin. Hindi ko kayang makipagtitigan sa kanya. Nahihiya ako. Look at me, Ella. Tumitig ka sa mga mata ko para makita mo kung ano ang nararamdaman ko ngayon, pautos na wika nito. Ha? Kailangan pa po ba iyon, sir? Saka bakit parang ang weird niyo po? Sagot ko naman. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako weird, nagkataon lang talaga na hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Sagot nito sa akin, habang dahan-dahan na bumaba ang mukha niya patungo sa mukha ko. Imbes na umiwas sa nagbabadyang posibleng mangyari, para naman akong naistatwa sa pagkakaupo. Hindi ako makagalaw hanggang sa naramdaman ko na lang ang banayad na pagdampi ng labi nito sa labi ko. Noong una, padampi-dampi lang ang labi nito sa ibabaw ng aking bibig, patungo sa aking pisngi, pabalik sa aking labi hanggang sa naging mapusok na ito. Naramdaman ko na lang na tinutugon ko na ang ginagawa niya. Kusang bumukas ang aking bibig para tanggapin ang marubdob niyang halik sa akin. Naging mapangahas ang sumunod na sandali. Namalayan ko na lang na nag-enjoy na pala ako sa ginagawa niya. Dahan-dahan niyang binitiwan ang dalawa kong kamay kaya hindi ko na mapigilan pa ang manguyapit sa kanyang balikat. Para akong nalulunod na ewan. Init na init din ako at parang may gusto din akong maabot na hindi ko mawari. Ang sarap mo sigurong ang kinin, sweetheart. Narinig kong bigkas nito nang pansamantala niyang iwan ang labi ko. Namumungay ang mga matang napatitig ako kanya. Lasing na lasing pa ako sa halik na pinagsaluhan naming dalawa, kaya ako na mismo ang naglapit ng labi ko sa labi niya. Muli naming pinagsaluhan ang mainit na halikan. Namalayan ko na lang na unti-unti na akong nabuwal sa ibabaw ng kama kasunod niya. Ramdam ko din ang pagtaas ng temperatura ko sa aking katawan. Habang parehong abala ang aming mga labi, ramdam ko naman ang mapangahas nitong mga palad na dahan-dahan na naglalakbay sa aking katawan. Ang bawat madaanan ng palad na iyon ay nag-iiwan sa akin ng hindi maipaliwanag na kiliti. Ni hindi ko na nga namalayan na dahan-dahan niya na palang itinaas ang suot kong blouse, kung saan kaagad na tumampad sa mga mata niya ang dalawa kong medyo may kalakihang bundok na natatakpan ng manipis na tela. Lahat ng hiya sa aking katawan ay biglang naglaho. Hindi din ako nakaramdam ng hiya habang sinisipat ng tingin ni Sir Kenneth ang bahaging iyon ng aking katawan. Sir, bakit po? Nagawa ko pang itanong sa kanya, kasabay ng pagsubsob nito sa isa sa mga bundok ko. Noong una, banayad lang ang ginawa niyang paghalik sa isa sa mga bundok ko, hanggang sa maramdaman ko na dahan niya ng ang isa sa mga korona noon. Pati yata daliri sa mga paa ko gusto nang mamilipit dahil sa kakaibang init na lalong lumukob sa buo kong pagkatao. Halos paliguan na ako ni Sir Kenneth ng halik sa buo kong katawan nang bigla akong nagising sa katotohanan na hindi pala pwede. Wala kaming relasyon para gawin naming dalawa ito. Sa isiping iyon para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang kaninang nagniningas kong damdamin biglang napalitan ng takot at hiya. Dahan kong itinulak si Sir Kenneth at mabilis na bumangon ng kama. Hinila ko pa nga ng mabilisan ang isang manipis na kumot at mabilis na itinakiip sa halos hubad ko ng katawan. Ano na naman ito? Bakit ko nagawa ko na namang magpaubaya? Nakakahiya. Hindi mo ba gusto? Nagulat din yata ito sa biglaan kong pagtayo, pero kaagad din naman siyang bumalik sa huwesyo. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Hindi pwede, halos maiyak na sagot ko sa kanya. Sa sobrang hiya na nararamdaman ko, halos tumakbo na ako papuntang banyo at mabilis na pumasok sa loob para lang matakasan ang mga titig sa akin ni Sir Kenneth.
Pagkapasok ko sa loob ng banyo parang gusto kong sabunutan ang sarili ko. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba ako nagpadala sa simpleng halik lang? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa amo ko? Baka isipin niya na easy to get ako. Na mabilis akong makuha ng kung sino-sino lang. Hest! Nakakainis. Wala sa sariling dahan-dahan kong tinangal ang nakabalal na kumot sa aking katawan. Mula sa harap ng salamin kita ko ang pamumula ng aking lig. Kiss mark na si Sir Kenneth ang mismong may gawa at hindi ko alam kung paano tatakpan ito. Ella naman. Bakit ka ba nagpadala sa panlalandi niya? Bakit hindi ka dumistansya at hindi mo napigilang ang sarili mo? Natural, lalaki ang amo mo at mabilis din matukso. Isa pa, tigang iyon at ikaw ang kasama niya, kaya ikaw talaga ang pagtatyagaan niya. Bakit ba ang tanga-tanga mo, naiinis ko pang kausap sa sarili ko? Kung may ibang tao lang siguro ang makakita sa akin, baka isipin nila na nababaliw na ako eh. Sino ba namang matinong tao ang kinakausap ang sarili? Sa sobrang inis na nararamdaman ko sa sarili ko, binuksan ko ang shower at tumapat doon. Umaasa ako na sa pamamagitan ng malamig na tubig mula sa shower maibsan man lang ang kung anong bumabagabag sa looban ko. Hindi ko kaya ang ganito. Feeling ko mababaliw na yata ako. Halos 30 minuto din akong nanatili sa ilalim ng shower bago ako nagpasyang tapusin na ang paliligo ko. Bigla na lang din kasi akong nakaramdam ng antok. Alam kong 10 oras na ng gabi at kapag mga ganitong oras, alam kong tulog na din si Sir Kenneth. Pagkakataon ko na sigurong lumabas ng banyo na hindi niya nakikita. Wala talaga kasi akong lakas ng loob para harapin siya. Nahihiya ako. Pinatuyo ko muna ang buhok ko at nagsuot ng bathrobe bago ako lumabas ng banyo. Since, share naman kami ni Sir Kenneth ng banyo, may mga gamit na din ako dito sa loob. Gusto kas ni Madam Arabella na palagi akong nakabantay sa anak niya at iyon nga lang, hindi ako sure kung hanggang kailan ang kaya ko. Lalo na at nagkakaroon na kami ni Sir Kenneth ng physical attachment. Siguro sa susunod mag-iingat na lang ako. Ayaw ko nang maulit pa ang mga nangyari sa amin. Nakatatlo na siya at tama na iyon. Masyado na niyang nagulo ang sistema ko. Dahan-dahan pa akong lumabas ng banyo at umaasa na sana tulog na siya pero nabigo lang din kaagad dahil pagtingin ko sa pwesto niya, nakasandal pa rin siya sa headboard ng kama at seryosong nakatitig sa gawi ko. Halatang hinihintay niya yata ang paglabas ko. Hindi ko na naman tuloy malaman kung ano ang gagawin ko. Nahihiya talaga ako sa kanya dahil halos nakita niya ang kung anong meron sa akin. Nahaplos pa nga eh. Bakit ang tagal mo? Kanina ka pa sa loob ng banyo ah. Masama ba ang pakiramdam mo? Seryosong tanong nito sa akin. Kahit nahihiya, hindi ko maiwasang napatitig sa kanya. Naligo kasi ako, nahihiyang sagot ko sa kanya. Tumangot-tango pa ito bago niya itinuro ang walk-in closet. Magbihis ka na para makatulog na tayo. Gabing-gabi na at ipinagpabukas mo na lang sana ang paliligo mo, sagot nito sa akin. Kaagad naman akong napayuko at mabilis na naglakad patungong walk-in closet. Bilisan mo, Ella. Kanina pa ako inaantok. Kanina ko pa gustong matulog, muling wika nito na nagpahinto sa aking paghakbang. Gulat na gulat akong napalingon sa kanya. Ibig niyang sabihin, hindi siya matutulog hanggang hindi din ako nakahiga. Bakit? Mauna na po kayong matulog, sir. Susunod na lang po ako maya-maya, sagot ko sa kanya pero kaagad itong umiling. Hihintayin na lang kita. Malay ko naman na baka galit ka at magising na lang ako, kinabukasan na nilayasan mo na pala ako. Maganda na iyong sigurado, sagot nito. Nako, hindi po ako galit. Hindi po ako aalis, nauutal kong sagot. Sino ba namang tanga ang nagbigay sa kanya ng ideya na lalayas ako? Wala naman akong mapuntahan no. Isa pa, kaunting tiis na lang naman dahil malapit na siyang makalakad at ibig sabihin noon hindi niya na kailangan ang serbisyo ko. Ibig lang sabihin noon pwede na akong bumalik kay Ma'am Jen at matatahimik na ulit ang buhay ko. Hindi ka galit? Sigurado ka, tanong nito. Kaagad naman akong tumango. Opo, hindi po ako galit sir kaya matulog na kayo, sagot ko. Hihintayin na lang kita. Kaunting oras na lang naman iyan diba, tanong nito. Talaga naman. Ang kulit ng lalaking ito. Hindi ko na siya sinagot pa at mabilis na akong pumasok sa loob ng walk-in closet.
Nagbihis lang ako ng damit pantulog. Ternong pajama at blouse. Sanay na akong natutulog sa kabilang bahagi ng kama. Masyadong malaki ang kama at hindi kami nagkakasagian kaya walang mali siya sa akin. Ang importante lang naman kasi sa akin ay ang makapagpahinga ng maayos at mabantayan si Sir. Iyon nga lang, hindi ko alam kung makakatulog ba ako ng mahimbing ngayong gabi. Katulad ng inaasahan, dilat na dilat pa rin si Sir Kenneth pagkalabas ko ng walk-in closet. Mukhang pinanindigan talaga nito ang sinasabi niya sa akin na sabay na daw kaming matulog. Hindi naman ako pwedeng umangal dahil siya ang amo. Inoff ko muna ang mga ilaw at hinayaang bukas ang lampshade bago ako naglakad patungong kama. Iniiwasan kong mapatingin sa gawin ni Sir Kenneth dahil nahihiya talaga ako sa kanya. Wish ko lang na sana makatulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Sa dami ng nangyari kanina, talagang naguguluhan din ako. Sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Sana huwag kang magalit sa akin, narinig ko pang bigkas nito habang inaayos ko ang pagkakahiga ko sa kama. Nakatihaya ako habang nakatik sa kisam. Sir, matulog na po kayo. Gabi na, sagot ko naman sa kanya. Hangat maari ayaw ko na munang pag-usapan ang mga nangyayari. Saka, bakit ba panay siya sorry? Ibig bang sabihin, pinagsisisihan niya din ang mga nangyari sa amin? Galit ka nga. Ayaw mo akong makausap narinig ko na namang sagot niya. Mariin akong napapikit. Bakit ba ang kulit niya? Hindi niya ba naramdaman na ayaw ko munang makipag-usap sa kanya? Heist, hindi talaga magandang idea na pati sa pagtulog kailangan ko siyang samahan. Wish ko lang na sana dumating na ang time na muli siyang makalakad. Habang tumatagal kasi lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Katunayan doon ang muntik ko ng pagsuko ng bataan ko. Okay, matulog ka na. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Good night, Ella. Muling wika nito nang mapansin niya marahil na wala siyang nakuhang sagot sa akin. Mariin akong napakagat sa sarili kong labi. Ayaw ko na siyang sagutin pa dahil ayaw ko nang humaba ang discussions namin. Baka kasi kung saan-saan na naman ang pag-uusap namin kung magtangka pa akong sagutin siya. Lumipas ang ilang sandali pero heto ako ngayon. Dilat na dilat pa rin at kahit pilitin ko mang matulog hindi ko talaga kaya. Parang gusto ko nang mainggit kay Sir Kenneth Nahihimbing na kasi siya sa pagtulog dahil naririnig ko na ang mahina niyang paghilik. Nang hindi na ako nakatiis dahan na akong bumangon ng kama. Maingat akong naglakad patungo sa nakasarang pintuan ng kwarto. Iniiwasan kong makalikha ng kahit na anong ingay dahil baka magising si Sir Kenneth at tatanungin niya na naman ako kung saan ako pupunta. Balak ko kasing pumunta ng kusina at uminom ng gatas. Baka sakaling sa pamamagitan noon makatulog na ako. Medyo sumasakit na din kasi ang ulo ko dahil kanina ko pa pinipilit ang sarili ko na makatulog pero hindi ko talaga kaya. Maayos naman akong nakalabas ng kwarto at diretso akong naglakad patungong kusina. Una kong pinuntahan ay ang malaking ref at naglabas ng fresh milk. Inilagay ko muna sa baso at saglit na pinainit sa microwave. Mas masarap uminom ng gatas sa gabi kapag medyo maligamgam. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa kusina bago ako nagpasyang bumalik ng kwarto. Medyo pumipikit-pikit na din kasi ang aking mga mata. Magandang siyales na makakatulog na ako ng mahimbing. Pagkabalik ko ng kwarto, mahimbing pa ring natutulog si Sir Kenneth na siyang labis kong ipinagpasalamat. Bumalik ako sa dati kong pwesto at patuloy na nagdarasal na sana makatulog na ako at hindi nga ako nabigo. Sa wakas, inantok din at mabilis akong nakatulog. Nagising ako kinaumagahan sa marahang haplos sa pisngi ko. Dali-dali akong nagmulat ng aking mga mata at ang nakangiting mukha ni Sir Kenneth ang kaagad na sumalubong sa akin. Nakatunghay siya sa akin habang titig na titig sa aking mukha. Si Sir, lumagpas po kayo sa boundary, wala sa sarili kong tanong sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Good morning, Ella. Sobrang sarap ng tulog mo kaya nahihiya na akong gisingin ka, nakangiti nitong sagot sa akin. Para namang may kung anong bagay ang biglang humaplos sa puso ko. Bakit kaya feeling ko kay sarap pakinggan kapag sinasambit niya ang pangalan ko? Parang feeling ko, special ko. Ha? Naku, pasensya na. Late na yata akong nagising, sagot ko at akmang babangon na nang pigilan niya ako. Maaga pa. Don't worry. Kahit mamayang 10:00 ka na magising ayos lang sa akin, nakangitin tong sagot sa akin.
In fairness, ang ganda ng mood niya ngayon ha. Mukhang maganda ang gising nitong amo ko. Bakit po kayo lumapit sa pwesto ko? Doon po kayo sa kabila hindi ko napigilang angal. Ayaw ko sanang sirain ang umaga niya pero may usapan kami na huwag lumagpas sa boundary eh. Ako ba ang lumagpas? Sa naalala ko hindi naman ako malikot matulog sagot nito. Hindi na ako nagpapigil pa. Dali-dali akong bumangon ng kama at nagpalingalinga. Tama siya. Hindi siya lumagpas sa boundary dahil ako itong nasa may pwesto niya. Wala na ako sa dati kong pwesto at sinakop ko na iyong kanya. Nang ma-realized ko ang bagay na iyon parang gusto ko nang iuntog ang sarili ko sa pader. Diyos ko, kay aga napahiya na naman ako. Sa sobrang himbing ng tulog ko, hindi ko na yata napigilan pa ang sarili ko na maglulumikot sa kama. Hindi ko na malaya na pati pwesto ni Sir Kenneth narating ko na. Ano na naman ito? Sabi ko iiwas ako pero bakit parang ipinagkanulo yata ako ng sarili kong katawang lupa? Hindi naman ako ganoon kalikot matulog pero paano ako nakarating dito sa pwesto ni Sir Kenneth? Natulala ka na dyan. Alam kong gwapo ako kahit wala pa akong hilamos pero huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka mamaya hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapaaga ang honeymoon natin Wika ni Sir Kenneth, kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Ano na naman kaya itong sinasabi niya? Honeymoon daw. Bakit kasal na ba kami or balak niya ba akong pakasalan? Pero hindi naman siya nanliligaw sa akin Wala din kaming relasyon at imposibleng in love siya sa akin. Mayaman siya tapos dukha ako. Isa pa, nakakaya din sa mga magulang niya. Baka isipin nila bantay sa lakay ako Ella, pwede bang ganito na lang tayo palagi? Makakapaghintay ka pa ba ng ilang buwan hanggang sa gumaling ako? Narinig kong tanong niya. Muli tuloy akong napatitig sa mga mata niya at kita ko na kung gaano siya kaseryoso ngayon. Nangungusap ang mga mata niya na parang may gustong ipahiwatig sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanyang lips. Ang labi niya na ilang beses nang dumampi sa labi ko. Parang gusto ko tuloy hilingin kay Lord na kung panaginip lang ang lahat huwag na muna niya akong gisingin. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nasa bisig ni Sir Kenneth. Feeling ko nga ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil yakap niya ako ngayon. Naman! Hindi po ba at nag-promise ako sa inyo na hangat kailangan niyo ako, hindi ako aalis sa tabi niyo. Asahan niyo po na tutuparin ko ang pangakong iyon, sagot ko sa kanya habang titig na titig din sa kanyang mga mata. Talaga? Aasahan ko iyan at sana kahit na magaling na ako, hindi ka pa rin magsasawa na intindihin ako. Hindi ako perpektong lalaki pero kapag magaling na ako, hayaan mong ako naman ang mag-aalaga sa iyo, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka dahil sa sinabi niya. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ibig bang sabihin na kahit magaling na siya, kailangan niya pa rin ako? Kailangan niya pa rin ang serbisyo ko? Saka bakit parang ang sweet niya ngayon? Gosh, hindi kaya in love na din si Sir sa akin at ang ipinapakita niya ngayon ay paraan niya para mahulog na din ako sa kanya? Ano ba self? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Relax lang si Sir Kenneth ay amo mo kaya huwag kang ganyan. Hindi ko mapigil ang kastigo ko sa sarili ko nang ma-realized kong pinagpapantasyahan ko na naman siya. Sa isiping iyon parang gusto ko na naman kaltukan ang sarili ko. Sa sobrang advance kong mag-isip kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Malay ko ba kung kailangan lang pala ni Sir nang mag-comfort sa kanya, kaya yakap-yakap niya ako. Hangat hindi ko maririnig mula sa bibig niya ang 3 magic words na I love you, hindi ako maniniwala na may gusto din siya sa akin. So sorry po sir. Na naisturbo ko ba kayo? Sorry po talaga, hinging paumanhin ko sa kanya para maiba naman ang topic. Saka para realized sana sa kanya na kung pwede bitawan niya na ako. Para kasing wala siyang balak na pagkawalan ako No. Ayos lang. No need to say sorry. Ang sarap nga ng tulog ko Masarap pala ang ganitong may kayakap. Ramdam ko sa boses niya ang lambing habang binibigkas niya ang katagang iyon, kaya muli akong napatitig sa kanyang mukha. Tama nga ako, nangingislap na naman sa tuwa ang kanyang mga mata. Kulang na lang din na halos magkaamuyan na kami ng hininga sa sobrang lapit ng aming mga mukha. Parang gusto ko tuloy mahiya. Kumusta naman kaya ang amoy ng hininga ko?
Buti itong si Sir Kenneth, wala akong naaamoy na kakaiba sa kanya eh. Fresh na fresh pa rin ang hininga niya. Sir, babangon na po ako. Bigkas ko sa kanya. Parang hindi ko na kasi talaga matatagalan itong pwesto naming dalawa eh. Talo pa namin ang bagong kasal. Mamaya na. Komportable pa ako sa ganitong pwesto eh. Malambing na sagot nito kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Para naman akong mahihimatay na sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hay, hindi pwede. Hay, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla siyang sumabat. Bakit hindi pwede? Ayaw mo ba sa akin? Nandidiri ka ba sa akin? Tanong nito na may kalakip ng lungkot sa kanyang boses. Kaagad naman akong umiling. Naku! Hindi naman po sa ganoon, sir. Ang bango niyo nga po, tapos ang tigas ng ano niyo nang. Nang alin? Malambing na sagot nito habang titig na titig pa rin siya sa akin. Hindi ko natuloy maiwasan pang mapalunok ng sarili kong laway. Parang gusto na tuloy questionin ang sarili ko kung tama pa ba itong nangyayari sa amin. Normal lang ba talaga sa amo ang magkayakap sa ibabaw ng kama? Kuwan ang muscle niyo po. Opo, matigas po siya, sagot ko sabay ngiti ng pilit. Nagulat na lang ako dahil bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Wala naman sa sariling napatitig ako sa kanya. Bakit po kayo tumatawa? Alin po ang nakakatawa, nagtataka kong tanong. Wala naman nakakatuwa ka kasi eh. Hintayin mo lang na gumaling ako at malalagot ka talaga sa akin, sagot nito at lalo niya pang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. Nagtataka man sa sinabi niya pero hindi na ako nag-abala pang magtanong. Sa totoo lang, sobrang komportable ng posisyon namin ngayon. Ramdam ko din kasi ang init na nagmumula sa katawan niya. Nakak-relax at parang gusto kong matulog ulit. Ganito pala talaga ang feelings kapag mayakap ka ng isang gwapong Kenneth Villarama Santillan. Para akong idinuduyan sa alapaap. Iyon nga lang hindi habang buhay na ganito kami. Lalo na at kanina pa ako naihi. Kailangan ko nang gawin ang morning routine ko para makakain na din siya ng breakfast niya. May iinumin din kasi siyang gamot. Sir, pwede bang bitaw muna? Ano kasi naihi na ako, nahihiya kong bigkas sa kanya. Wala naman kasi akong naisip na ibang idadahilan at totoo naman talagang kanina pa ako naihi. Mabuti na lang at natapos din ang yakapan portion namin ni Sir Kenneth at pinayagan niya akong makaihi. Iyon nga lang humirit pa ng isa pang kiss, kaya wala akong choice kundi pagbigyan. Mabilis ang kiss lang naman kaya walang problema. Hindi na din kasi talaga ako pwedeng magtagal dahil naihi na ako at mukhang ramdam niya din yata iyon kaya hindi niya na ako kinulit pa. Takot din yata na baka pumutok ang pantog ko dahil sa pagpipigil ng ihi ko no. Sa totoo lang nagtataka talaga ako sa mga nangyari sa pagitan naming dalawa pero hindi naman pwedeng iyon na lang palagi ang iisipin ko. Ayaw ko din kasing mapabayaan ang trabaho ko. Iniisip ko na lang na kaya siguro naglalambing si Sir Kenneth sa akin dahil maayos ang ginagawa kong pag-aalaga sa kanya. Feeling ko, iniisip niya talaga nakakampi niya ako at hindi ko siya pababayaan kahit na ano ang mangyari. Pagkalabas ko ng banyo napansin kong nakaupo na ito sa kanyang kama. Ito na din ang chance na siya na ang gagamit ng banyo. Nagagawa niya ang morning routine niya nang hindi niya nakailangan ang tulong ko. Iyon nga lang kailangan ko siyang i-monitor dahil kaligtasan pa rin niya ang top priority ko. Pagkatapos niyang gumamit ng banyo, iyon naman ang chance ko para ihanda ko ang pagkain at gamot niya. Hintayin mo na lang ako, Ella. Mabilis lang ako sa banyo. Sa dining area na ako kakain ng breakfast and after that tatambay ako ng garden para magkaroon ka din ng time na iligpit ang mga gamit na pinamili natin kahapon. Nakangiti nitong wika sa akin bago niya pinagulong ang kanyang wheelchair papasok ng banyo. Tango na lang ang naging tugon ko sa kanya habang nakasunod ang tingin ko sa kanya. Nang masiguro ko na ayos na siya sa banyo, niligpit ko na lang muna ang kama namin. Tinupi ko ang mga ginamit namin na kumot at inayos ang beddings. Kung cooperative si Sir Kenneth, hindi naman talaga mahirap ang trabaho ko kung tutuusin. Mabilis lang naman siyang alagaan dahil wala naman siyang ginagawa buong maghapon kung hindi magbasa ng libro o di kaya nagla-laptop. Ella, can you help me please? Natigil ako sa aking ginagawa nang marinig kong tinatawag ako ni Sir Kenneth. Dali-dali akong pumasok ng banyo at naabutan ko siyang naghubad na ng kanyang suot na shirt. Maliligo na muna ako. Tulungan naman akong makatransfer o.
Wika nito na kaagad naman akong tumalima. Tinulungan ko muna siyang mahubad ng tuluyan ang kanyang t-shirt, bago ko siya inalalaya na makatransfer siya sa isa pang upuan na nasa ilalim ng shower. Palagi ko naman sanang nakikita ang hubad niyang katawan niya pero ewan ko ba. Hindi pa rin ako sanay. Kinakabahan pa rin ako tuwing napapasulyap ako sa macho niyang dibdib. Kahit nakaupo pa rin itong si Sir Kenneth, macho pa rin naman kasi eh. Parang ang sarap pisil-pisilin ang dibdib niya. Parang kay sarap panggigilan. Tutulungan na kita, sir. Medyo masyado pang maaga para maligo at hindi po kayo pwedeng magbabad ng matagal sa ilalim ng shower. Wika ko sa kanya. Nitong mga nakarang araw ayaw niyang pumayag na tinutulungan ko siyang maligo at sana pumayag na siya ngayon. Ito din kasi ang unahang pagkakataon na gusto niyang maligo ng sobrang aga pa. Wala pang ang laman na kahit anong pagkain ang sikmura niya eh. Nag-aalala ako na baka mapaano siya at hindi ko naman siya pwedeng pigilan kung gusto niya na talaga maligo. Baka isipin niya pakialamera ako at napakamudi niya pa naman. Are you sure? Aba at hindi ko tatangihan iyan, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng galak. Sa wakas pumayag din inion ko na ang shower at tinimpla ko muna ng saktong temperatura ang tubig bago ko itinapat sa katawan niya. Ella, ano nga pala ang plano mo kung sakaling muli na akong makalakad? Minamassage ko ang shampoo sa kanyang buhok nang narinig ko ang tanong niya. Ano ang plano ko? Una syempre, iko-congratulate kita. Pangalawa, siguro hindi mo na kailangan ang serbisyo ko kaya makikusap ako kay Ma'am Jen na kung pwede ako na lang ulit ang mag-aalaga kay Baby Russell, sagot ko. Ewan ko ba habang sinasabi ko ang katagang iyon hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Lungkot din palang isipin na malapit nang matapos ang pagsiserbisyo ko sa kanya. Kahit na palagi siyang nagsusungit sa akin, alam kong malaking bahagi ng puso ko ang naangkin niya na. Paano kung hindi ako papayag, sagot nito. Napakunot noon naman ako dahil sa sagot niya. Hindi ko kasi gets kung bakit hindi siya papayag. Anong hindi papayag? Bakit hindi kayo papayag, naguguluhan kong tanong. I mean, kahit na magaling na ako paano kung ayaw kong umalis ka na sa tabi ko? Willing ka bang magstay? Tanong nito. Magstay ibig niyong sabihin. Gagawin niyo po akong alalay, nagtataka kong tanong. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa bago niya mabilis na hinawakan ang aking kamay at nagulat ako dahil dinala niya iyon sa kanyang dibdib at idinikit. Nararamdaman mo ba ang tibok ng puso ko, Ella? Nararamdaman mo ba kung gaano kalakas ang kabog niyan? Tanong nito. Parang gusto kong pagpawisan ng malapot dahil sa mga pinanggagawa niya. Ano na naman kaya ito? Akala ko ba tapos na ang paglalambing niya tapos heto na naman. Ano ba talaga ang gustong ipakahulugan sa akin ni Sir Kenneth? Bakit napaka-cheesy ng pakikitungo niya sa akin? Paano kung sabihin ko sa iyo na magstay ka hindi para maging tagapag-alaga ko kundi maging girlfriend ko, papayag ka ba? Tanong nito na parang bomba na sumabog sa pandinig ko. Ano pong? I love you, Ella. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa pero naramdaman ko na lang sa sarili ko na mahal na kita. Na ikaw ang dahilan kaya umaasa ako ngayon na gagaling ako at muling manumbalik sa dati ang aking lakas. Gusto kong makalakad ulit dahil sa iyo, madamdamin na sagot nito habang hindi niya iniaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil naramdaman ko na lang ang pagkabasa ng aking pisngi. Hindi ko na pala namalayan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sino ba naman ang hindi maluluha sa sinabi niya gayong hindi ko ito inaasahan? Ni sa hinagap hindi ko na imagine na pwede din pala akong magustuhan ng isang kagaya ni Sir Kenneth. Pakiramdam ko tuloy ako na yata ang pinakamasaya at maswerteng babae sa balat ng lupa. Imagine mahal niya daw ako. Talaga bang pwede akong mahalin ng kagaya ni Sir Kenneth? Posible ba talagang humalik ang langit sa lupa? Sa bagay, ilang beses na nga ba kaming naghalikan? Kulang na lang talaga ang salitang I love you para maniwala ako na may gusto din siya sa akin at ngayong narinig ko na ang katagang iyon mula sa kanya, hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko. Para kasing hindi ako makapag-isip ng tama eh. Ramdam ko din ang kilig sa buo kong pagkatao. Pero talaga bang gusto niya ako? Talaga bang mahal niya ako? Hindi kaya naguguluhan lang siya dahil wala naman siyang ibang nakikitang iba halos araw-araw kundi ako lang.
Sa isiping iyon ang tuwang naramdaman ko kanina lang ay kaagad na napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Paano kung nasabi niya lang ang katagang iyon sa akin dahil masyado lang siyang natuwa? Heist, ano ba ang isasagot ko kanya? Alangan naman na mag-I love you to o kaagad ako, diba? Baka isipin niya ang bilis ko namang sagutin siya. Saka hindi ba talaga uso sa mga mayayaman ang panliligaw? If niya na ako lahat-lahat tapos ngayon niya lang sabihin sa akin na mahal niya ako. Hey, hindi ka na nakasagot dyan. Sana hindi ka nabigla sa sinabi ko ngayon lang. Actually, wala naman talaga sana akong balak na sabihin sa iyo ito dahil gusto kong magaling na ako bago kita liligawan kaya lang hindi ko na talaga kaya ang nararamdaman ko, Ella. Mahal na kita. Mahal na mahal, muling wika nito. Parang may mainit na bagay ang humaplos sa puso ko habang binabangit niya ang katagang iyon. Kay sarap kasi talaga sa pandinig eh. Feeling ko nga ang ganda-ganda ko. Gayunpaman kailangan kong gumising sa katotohanan na imposible ang lahat ng sinasabi niya. Gusto ko pa din naman makasigurado kung talagang may gusto siya sa akin. Kung talagang mahal niya ba talaga ako. Sir, paano pong nangyari iyon? Baka naguguluhan lang po kayo. Imposible po kasi nawiwindang kong sagot sa kanya. Bakit imposible? Dahil ba sa kondisyon ko? Hindi mo ba ako magugustuhan dahil hindi ako makalakad, sagot niya. Sa pagkakataon na ito ramdam ko na ang lungkot sa kanyang boses. Kaagad naman akong umiling. Nako, hindi naman po sa ganoon, sir. Ang swerte kaya ng babaeng magugustuhan nyo. Kahit habang buhay pa kayong hindi makalakad talagang kaibig-ibig pa rin naman po kayo. Ang gwapo niyo kaya, sagot ko naman sa kanya. Natigilan ito kasabay ng pagpisil niya sa palad kong hawak niya pa rin. Talaga? Ibig mong sabihin may chance talaga na magugustuhan mo din ako, sagot nito habang titig na titig sa aking mga mata. Natamim naman ako. Naguguluhan pa din kasi talaga ako kung aamin ba ako na gusto ko na din siya. Na parang mahal ko na din siya. Hindi naman siguro ako mag-enjoy sa kissing namin kung hindi ko siya gusto. Kaya lang natatakot ako. Paano kung nagkamali lang pala siya sa nararamdaman niya para sa akin? Paano kung masyado lang siyang nadala sa init ng halikan namin? Ako ang palagi niyang kasama kaya siguro na-develop ang feelings niya sa akin. Pero paano kung makalakad na siya ulit? Paano kung hindi niya na ako kailangan? Mayaman siya, mahirap ako at kapag tuluyan na siyang gumaling iyon na din ang chance na muli siyang makikihalubilo sa ibang mga tao. Pati na din sa iba't ibang babaeng kapantay ng status ng buhay niya. Paano ako? Hindi niya ako maipagmamalaki sa ibang tao dahil dukha ako tapos walang pinag-aralan. Natatakot ako na baka sa bandang huli ako din ang talo. Baka sa bandang huli ako lang ang iiyak dahil minsan akong nagpakatanga at naniwala sa sinasabi niya ngayon. Ayos lang sana kung ako lang ang masaktan. Pero paano naman ang mga magulang ko na umaasa sa akin? Kawawa din sila kapag mabaliw ako sa pag-ibig. Hindi ako pwedeng maging makasarili dahil may mga bibig na dapat kong pakainin na umaasa sa akin. Hindi talaga pwede. Kahit siya ang sinisigaw ng puso ko, hindi ko talaga siya pwedeng mahalin at bigyan ng chance. Ayos na ako sa ganitong klaseng estado ng buhay. Sumisweldo ako at napapadalahan ko ng pera ang mga magulang at kapatid ko. Masaya na ako na nakakakain na sila ng 3 beses sa isang araw. Iyon lang ang dapat kong isipin at hindi ang pag-ibig na iyan. Nakakatakot talaga kasing sumugal sa taong hindi ko alam kung hanggang saan ang nararamdaman niyang pag-ibig sa akin. Baka init lang ng katawan ang lahat at sa bandang huli ako ang maiiwan na luhaan. Hindi po pwede. Sorry po pero amo lang po talaga ang tingin ko sa inyo. Mahinang sagot ko sa kanya at kaagad na nag-iwas ng tingin. Natatakot akong baka ipagkanulo ako ng sarili kong nararamdaman. Hindi mo ako gusto. Wala kang nararamdaman na kahit nakaunting pagtingin sa akin, narinig kong tanong niya. Baka sa boses niya na ang pait kaya para namang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko. Magpagaling po kayo, sir. Kapag magaling na kayo, doon nyo lang po marirealized kung hanggang saan po ba ang nararamdaman nyo para sa akin. Sa ngayon, sana po ituring nyo akong katulong nyo para hindi po tayo magkailanganan, mahina kong sagot sa kanya. Naramdaman ko naman ang dahan niyang pagbitaw sa kamay ko at buong pait akong tinitigan. So bested ako. Hindi mo ako type at ayaw mo sa akin, malungkot na sagot nito. Hindi naman ako nakaimik.
Anong hindi ko siya gusto? Gusto ko siya. Mahal ko siya kaya lang natatakot ako. Naduduwag ako. Katahimikan ang namayani sa aming dalawa hanggang mapatingin ako sa kanyang buhok. Hindi pa pala siya nababanlawan at ngayon ko lang din realized na kailangan niya na palang tapusin ang paliligo niya. Nako, kailangan niyo na pala magbanlaw sir, kailangan niyo na pala tapusin ang paliligo niyo. Kanina pa po kayo nakababad sa tubig at baka magkasakit kayo, taranta kong wika at muling binuksan ang tubig sa shower. Hindi na ito umimik pa kaya naman itinuloy ko na ang pagpapaligo sa kanya. Ako na din mismo ang nagsabon sa buo niyang katawan. Pati nga paa niya hindi ko pinalagpas eh. Walang mali siya pero sa kaloob-looban ng puso ko asiwang-asiwa ako. Sino ba naman ang hindi maaasiwa kung ganitong malaadons na katawan ang nasa harapan mo diba? Hindi na ulit umimik pa si Sir Kenneth hanggang sa natapos siyang maligo. Pabor naman sa akin iyon dahil hindi ko talaga alam kung paano kikilos sa harapan niya. Bahala na siya kung nasaktan man siya sa babasted ko kuno sa kanya pero panindigan ko ang desisyon ko dahil iyon naman talaga ang tama. Hindi pwedeng humalik ang langit sa lupa at hindi ako si Cinderella na magugustuhan ng poging prinsipe na kagaya ni Sir Kenneth. Pagkatapos niyang magbihis kusa na din siyang lumabas ng kwarto. Malaking tulong talaga sa kanya ang high-tech niyang wheelchair. Pwede siyang mag-walk out anytime na gusto niya. Hindi niya na din talaga ako inimik pa at sobrang seryoso ng kanyang mukha. Parang gusto ko na tuloy pagisisisihan ang pangbabasted ko sa kanya dahil parang dinibdib niya talaga. Hindi din ako sanay na ganito siya katahimik. Parang mas tangap ko pa nga na sigawan niya ako kaysa naman ngayong parang ayaw niya akong kausapin. Parang hindi ako nag-exist sa paningin niya. Siguro, hindi siya sanay na tanggihan ng mga babae. Hindi siya sanay basted lalo na ng isang kagaya ko. Sa isiping iyon lalo akong nakaramdam ng lungkot. Inilibot ko ang tingin sa buong paligid ng kwarto at nang dumako ang tingin ko sa mga pinamili niya sa akin kahapon para gusto ko na tuloy maiyak. Nag-effort siya na bilihin sa akin ang mga gamit iyon sa kabila ng kondisyon niya. Kung talagang mahal niya ako, sana maintindihan niya kung ano man ang desisyon ko ngayon. Wala akong ibang hangad para sa kanya, kundi ang gumaling siya. Iyon lang at wala nang iba. Nagligpit lang ako ng kwarto at nang masiguro ko na ayos na mabilis na din akong lumabas ng kwarto. Hahanapin ko muna si Sir Kenneth at kapag masiguro ko na ayos na siya balak kong dumiretso ng kusina para makakain na din, nakakaramdam na din kasi ako ng gutom eh. Sa dining area lang ako dumiretso at hindi ko mapigilang mapangiti nang mapansin ko na kumakain na si Sir Kenneth kasabay ng kanyang mga magulang. Mabuti naman at kusa na siyang pumunta dito sa dining area para makakain na siya. Kaya niya naman talaga akong tutuosin kaya lang pinapairal niya kasi talaga ang pagiging tupakin niya eh. Akmang paalis na sana ako nang marinig ko ang boses ni Madam Arabella. Tinatawag niya ako kaya napatingin ako sa kanya. Oh Ella, nandyan ka pala. Kumain ka na ba? Kumain ka muna, nakangiting wika nito sa akin. Napatingin ako kay Sir Kenneth at hindi ko maiwasang masaktan dahil hindi naman siya tumingin sa gawi ko. Nasa pagkain ang buo niyang atensyon kaya hindi ko mapigilan na makaramdam ng lungkot. Parang dinibdib niya talaga siguro ang sinabi ko sa kanya kanina. Haist, balik na naman siguro kami sa dati. Sa kitchen na lang po ma'am. Sasabay na lang po ako kina Manang, pilit ang ngiting sagot ko. No, sumabay ka na sa amin. Maraming pagkain at balak yata ni. Maraming pagkain at balak yata ni Kenneth na tumambay ng garden pagkatapos nito kaya sumabay ka na para masamahan mo siya, sagot ni Madam. Hindi naman ako nakaimik. Hayaan niyo siya din eh. Hindi natin pwedeng pilitin ang taong ayaw, narinig ko namang sabat ng seryosong si Sir Kenneth. Hindi ko naman maiwasan na masaktan dahil sa sinabi niya. Wala na talaga siyang pakialam sa akin. Tama talaga siguro ako na hindi niya ako mahal at ego niya lang ang nasaktan dahil binasted ko siya. Parang gusto ko na lang tuloy munang mag-day off para maiwasan muna si Sir Kenneth. Feeling ko kasi talaga masama ang loob niya sa akin eh. Sa bagay pagkakataon ko na din siguro na gamitin ang day off ko. Simula kasi nang mamasukan ako sa kanila never pa akong nakapag-day off pagkakataon ko na sigurong magpaalam ayon. Total naman mukhang walang lakad sila Madam at ayaw yata akong pansinin ni Sir Kenneth. Parang gusto ko tuloy sumama ka Ate Lani na mamasyal dahil day off niya din ngayon. Gusto mong mag-day off?
Bakit parang biglaan naman yata, Ella? Tanong sa akin ni Madam. Kinatok ko siya dito sa kwarto nila pagkatapos kong ihatid si Sir Kenneth sa garden. Hindi niya pa rin kasi ako kinikibo at feeling ko talaga hindi na ako nag-exist sa buhay niya, kaya iniwan ko na lang siya doon. Bahala na siya. Porket bested siya sa akin ayaw niya na akong kausapin. Nakakasama naman siya ng loob. Kung pwede po sana, Madam. Pero kung hindi naman po pwede, ayos lang naman po, nahihiya kong sagot. May importante ka bang pupuntahan? May gagawin ka ba kaya ka biglang nagpaalam? Pwede naman kitang pasamahan sa driver kung importante talaga ang lakad mo, sagot ni Madam Arabella sa akin. Nako, hindi naman po ganoon kaimportante po, Madam. Ano po kasi gusto ko po kasing sumama kay Ate Lani na lumabas. Mamimili daw po kasi siya sa Divisoria, kaya gusto ko po sanang sumama sa kanya, nahihiya kong sagot. Ito talaga siguro ang mahirap kapag sobrang bait ng amo mo eh. Nakakatakot gumawa ng kasalanan. Saka hindi ko din sure kung pupunta mamaya ng Divisoria si Ate Lani. Noong nakaraang day off kasi ipinagmalaki niya sa amin na doon siya galing kaya ang dami niyang bitbit noong umuwi siya, kaya gusto ko din sana ma-experience iyon. Although marami naman na sanang ipinamili na mga gamit ko si Sir Kenneth, pero wala akong balak na gamitin ang mga iyon, lalo na at hindi niya ako kinikibo ngayon. Nakapagpaalam ka na ba kay Kenneth? Pumayag ba siya? Seryosong tanong ni Madam. Parang ligwak yata. Parang ayaw niya akong payagan. Hindi po. Ayaw niya po kasi akong kibuin, nahihiya ko pa ring sagot. Masanay ka na sa batang iyon. Tupakin talaga. Bueno, kung gusto mo talagang mag-day off ngayon wala naman akong magagawa. Okay, sumama ka kay Lani at magliwaliw kayo. Kami na muna ang bahala kay Kenneth. Pero sa susunod kapag may balak kang mag-day off ulit, magsabi ka in advance para aware din kami, sagot ni Madam. Nahihiya naman akong tumango. Pasensya na po kayo, Madam. Hayaan niyo po, sa susunod magpapaalam po ako sa inyo ng mas maaga, sagot ko. Okay, sige. Wala namang problema kung lalabas ka ngayon. Since weekend naman ngayon, isasama din naman namin si Kenneth sa mansion, kaya wala ka din namang gagawin. Mag-relax ka muna. Mag-enjoy ka sa day off mo, Ella, nakangiting sagot ni Madam. Hindi ko naman napigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Wakas, makakalabas na din ako ng bahay na hindi kasama ang amo ko. First day off ko ito kung tutuusin kaya sisiguraduhin ko na mag-enjoy ako. Salamat po, Madam. Salamat po, excited kong sagot. Tumango si Madam at sininyasan niya akong maghintay muna at mabilis itong pumasok sa loob ng kwarto. Nagtaka na lang ako dahil pagkalabas niya may iniabot siya sa aking puting sobre. Naku, wag na po, Madam. May pera naman po ako, nahihiya kong tanggi. Nakakahiya naman kung bibigyan niya ako ng pera gayong ang laki na nga ng sinasahod ko sa kanya eh. Tanggapin mo ito. Isipin mo na lang ng ito iyong bayad sa mga day off na hindi mo nagamit. Nakangiting sagot ni Madam. Muli akong umiling. Ayos na po talaga, Madam. Nakakahiya po, sagot ko na may kasabay pang pag-iling. Natawa naman si Madam sabay hawak sa kamay ko at ipinatong niya ang sobre na alam kong pera ang laman. Sa sobre na iyan kasi nilalagay ang pera kapag sahod namin. Huwag ka nang mahiya. Alam kong tuwing sahod mo diretso mong pinapadala sa mga magulang mo ang pera. Gamitin mo ang perang iyan at bilihin mo lahat ng gusto mo. Isipin mo na lang na advance Christmas bonus mo iyan sa amin. Sige na magbihis ka na para maaga din kayong makabalik. Sagot ni Madam sa akin kaya wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Nakakahiya talaga. Binigyan niya pa ako ng bonus gayong ako itong may pinakamalaking sahod kumapara sa mga kasamahan kong kasambahay. Pagkatapos makapagpaalam kay Madam, mabilis akong naglakad patungong servants' quarter. Naabutan ko pa si Ate Lani na abala sa harap ng salamin. Naglalagay na ito ng lipstick at anumang sandali mukhang paalis na siya. Nagulat pa siya nang mapansin niya ang pagdating ko. Ate Lani, may date ka ba ngayon? Pwede ba akong sumabay sa iyo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Napatitig pa ito sa akin habang bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Bakit, saan ka pupunta? Tanong nito. Hindi ko siya masisisi dahil simula noong natrabaho ako sa bahay na ito never pa din yata nila na napansin na nag-day off nga ako.
Kaya nga galit na galit sa akin si Maritz dahil feeling niya nagsisipsip ako sa mga amo namin. Day off ko din ngayon ate kaya balak ko sanang sumabay sa iyo. Nakangiti kong sagot kasabay ng pamimilog ng mga mata nito dahil sa pagkagulat. Day off mo? May day off ka na, nagtataka nitong tanong. Nakangiti akong tumango. May day off na ako kaya kung pwede sasama sana ako sa iyo. Kung may date kayo ng boyfriend mo ayos lang na third wheel ako. Hindi ko kasi talaga kabisado ang Metro Manila, kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta. Iyan din ang isa sa mga dahilan kaya hindi ako nagdi-day off, nakangiti kong sagot. Naku Ella ayos lang iyan. Sige na, magbihis ka na para makaalis na tayo. Mas maganda nga na may kasama ako para mas masaya, ngiting-iti na sagot ni Ate Lani. Mukhang masaya din ito na sasabay ako sa kanya. Sige ate sandali lang ako. Magbibihis lang ako tapos aalis na kaagad tayo. Tuwang-tuwa kong sagot at mabilis na nagalakad papasok ng bahay. Isa pa sa kinaiinggitan sa akin ni Maritz ay ang pagtira ko sa loob ng bahay imbes sa servant's quarter. Mabuti na lang talaga at sisante na siya dahil siya lang naman itong masama ang ugali. Ang iba namang mga kasamahan kong kasambahay katulad nila Ate Lani at Manang ay mababait naman. Pagkatapos kong magbihis kaagad na kaming lumarga ni Ate Lani. Walang mas higit na excited kundi ako lang. Jeep at bus daw ang sasakayan namin kaya masayang-masaya ako. Para kasing hinahanap na ng katawan ko ang polluted na usok ng tambutso ng jeep Simula kasi nang naging kasambahay ako ni Madam Jen tapos kay Sir Kenneth na ngayon hindi ko na talaga nararanasan iyon.